Bago pong lahat, para sa iba pang balita, huwag po muna ninyong kalimutan mag-subscribe sa JB News, i-like at i-share at i-on na rin ninyo ang notification bell para updated po kayo. Bakit ba sablay ang speech ni Robredo? Una sa lahat, ilagay natin sa konteksto to si Leni Robredo. Ano ba siya sa Pilipinas? Siya po ay sa ayaw at sa gusto natin, siya po ay ating vice-presidente. Sakit pakinggan, ano? Hindi man tayo sang-ayon sa pagkapanalo niya dahil naniniwala tayo na ito'y resulta ng smart magic, pero yun talagang kanyang titulo. Ang tanong, ano ba talaga ang function ng isang vice-presidente? Iyan ang konteksto. Ayon sa ating bulok na konstitusyon, Article 7, Section 7. The President-elect and the Vice President-elect shall assume office at the beginning of terms. Ang Presidente at ang Vice President. The President-elect fails to qualify. The Vice President-elect shall act as President until the President-elect shall have qualified. Pangalawa, if a President shall not have been chosen, the Vice President-elect shall act as President until a President have been chosen and qualified. Pangatlo, if a President shall not have been chosen, the Vice President-elect shall act as President until a President shall have been chosen and qualified. Pang-apat, if at the beginning of the term of the President-elect shall have died or shall have become permanently disabled, the Vice President-elect shall become President. Sa madaling salita, ang papel ng isang vice-presidente ay kapag nawala ang presidente, siya ay papalit. Napakalinaw nito sa ating konstitusyon. Iyan ang papel ng isang vice-presidente. Pag nawala ang pangulo, siya ang magiging pangulo. Yan lang. Spare tire. Ika nga, hindi niya papel ang makialam sa pamumuno ng ating presidente. Hindi rin niya papel ang mag-suggest ng kahit ano sa ating gobyerno. Kaya nga kung mapapansin nyo sa kasaysayan ng Pilipinas, walang vice-presidente na madaldal. Walang vice-presidente na suggest ng suggest. Walang vice-presidente na nagpe-press con mag-isa. Ang tanong, bakit niya ba ito ginagawa? Masama ba na magbigay siya ng suggestion? Hindi naman. Pero yung suggestion niya, dapat sa mga department head at hindi sa social media. Kung yun ang kanyang motibo, makatulong. Dapat kausapin niya itong mga secretaries natin. O ito, may suggestion ako, tutulong ako. Diba? Ginawa niya na nga yan, nag-provide siya ng mga bus through DOTR. So tama yung ginawa niya yun. Yun ang pagtulong. Pero yung mag-press con ka at ibigay mo yung lahat ng iyong suggestion ay kaepala na po yan. At sana nga kung kanyang sinasuggest para ngayon mo lang nadinig. Hindi! Lahat ng kanyang sinabi ay inuulit lang naman niya. Ano ba siya? Reporter o vice-presidente? Yung mga sinabi niya, lahat naman yun nasa bayanihan 1 and 2. Halimbawa na lang, yung sa OFW na dapat bigyan ng puhunan, nasa bayanihan 2 yan. Meron namang ayuda ang mga OFW na nawalan ng trabaho. Oo, hindi lahat nabibigyan dahil hindi sapat ang pera ng gobyerno, pero naandyan ho yan. Ano pang purpose at inuulit-ulit mo? Dalawa lang ho yan Bobo ho yung mga tao nyo dyan sa opisina at hindi alam, o kaya naman niloloko nyo yung mga tangahanga ninyo para magmukha kayong matalino. Sa madaling salita ho, kung nais niya talagang tumulong sa taong bayan o sa ating gobyerno, hindi ho dapat siya nagbibigay ng confusion. Hindi ho dapat niya ginugulo ang mga palatuntunan o policy ng ating gobyerno. Nakakita ho ba kayo sa classroom na may nagtuturo na teacher tapos may isang estudyante na umiepal at nagti-teacher din? O kaya naman may isang assistant teacher na nagtuturo din habang may nagtuturong teacher? Anong tawag mo doon? Panggulo. Hindi dapat pangalawang pangulo ang tawag sa'yo. Ang dapat tawag sa'yo ay panggulo. Dahil ginugulo mo lang yung mga polisiya na binapakita at binibigay ng ating gobyerno. Ulitin ko hindi ho perfect
perfecto. Ngunit meron at inaayos to unti-unti pag may nakikitang mali. Alam mo ma'am kung anong tawag sa ginagawa ninyo? Aside from nagmamagaling kayo, umeepal na lang kayo. Feeling nyo kasi may naniniwala pa sa inyo. Ang totoo, 3% na lang naman ang naniniwala sa inyo. O yung mga netizen sa Twitter. Kaya nga ho, ang suggestion ko, magtayo na lang ho kayo ng republika ng Twitter. Sa bansa natin, hindi natin kailangan ng mga nagmamarunong. Ang dami na ho nagmamarunong sa Pilipinas. Ang kailangan ho natin yung may gawa, masisipag. Tulad ni Secretary Tugade, tulad ni Secretary Vince Dizon. Yan ho yung mga talagang nagtatrabaho na hindi ho madaldal. Ang bansa ho natin, puno na ng politikong gaya ni Robredo. Anong nangyari? Itong mga nakaraang administrasyon, wala. Kasi nga, inuuna yung pagpapabida kaysa yung gawa. Sana naman, Madam Robredo, tumigil na po kayo sa kaepalan ninyo. Hindi ho talaga kayo nakakatulong. Nakakagulo lang kayo. Hindi na pa po tayo sa system laws. Talaga pong napakahirap nito, mapa-technical man o non-technical. Isip-isipin po natin, Mr. Chair, yung non-technical, halimbawa po yung meter ng Meralco nasira. O kaya po yung accountant niya, nagkamali po siya ng pagkukost ng billing, nawalan po ngayon ng Meralco, nagkamali, babayaran po ng ano yun ng consumer. Isipin niyo, kasalanan ba ng consumer na nasira po yung meter reader? Hindi naman po nagkukumpuni yung may-ari ng Metro. Ang Meralco po may-ari nito Nagkamali po ang kwenta ng accountant. Ipapasa po yung pagkakamali doon sa consumer. Kanina po binanggit ni Atty. Ballas, yung sa technical naman, these are inherent factors. Malinaw po yun hindi nyo maiaalis na sa pagdudulot nyo ng kuryente talagang merong mawawala. Katulad po ng nagdi-deliver ng yelo. Mula sa planta hanggang doon sa kaduluduluhan paglalagyan ng yelo, may matutunaw po doon. Kilala po nung nagninegosyo na merong risk talaga doon. Talagang malulusaw yon. Na makatwid, yung binili niya sa planta, hindi yung mismong volume na yon. Merong 10% na mawawala doon dahil sa nalusaw yung yelo. Ganon din po yung Meralco Magmula sa generation, transmission, distribution, meron kayong density load. Meron kayong delivery voltage. Inherent po yun Anong ibig sabihin ng inherent? Yun po ay talagang natural na factors sa inyong industry. Ngayon, kung yun naman ay talaga, kilala naman ninyo talaga yun. Hindi naman nyo talaga pwedeng pigilan yun. Huwag po nating ipababalikat sa taong bayan. Yun po yung pinag-uusapan natin dito Kanina po, narinig ko si Chairperson Agnes de Banadera at in-insinuate na po niya sa amin kasi po yan ay nasa batas. Kami po kasing nandito ngayon, nag-uusap-usap pa kanina, paano kaya kung magpasa na po kami ng batas, sisimulan po namin panukalang batas, tanggalin na po namin yung cap doon sa recoverable rate ng system loss. Tanggalin na po natin ang system loss para wala na tayong pinagtatalunan dito. Wala nang babayaran na system loss. Ito po ang pinakamadali talagang gawin. Ang pinakamaganda pong solusyon, makakatulong tayo sa taong bayan, wag na po nating pagtalunan dito kung ano yung technical at saka non-technical, tanggalin na po natin doon sa EPIRA. Tapos na po ang labanan. Tapos na ang debate. Kasi hanggang ngayon po, hindi nyo ma-justify. Bakit po nagkamali ang accountant ninyo? Nasira yung metro ninyo? Bakit nyo pababalikat sa taong bayan yun? Kahit na po magdebate tayo ng buong maghapon dito, hindi nyo mapangangatwiranan na yung po'y kailangang balikatin ng taong bayan. Ang kuryente po ay kuryente. Natural pong merong mawawala. Ang isang nagninegosyo po, meron talagang panganib. Wala pong nagnegosyo na 100% po ang kita. Hindi po. Meron pong mawawala, merong hindi. Talagang ganun po yung nature ng negosyo. Kahit saan po kayo pumuntang daigdig, walang negosyo na walang loss, na walang risk. Yun po'y kwentado yung risk na yon. Ngayon, para hindi na po na... Ang totoo nito, Mr. Chair, alam nyo, yung pinag-uusapan nating system loss, 5% lang ito Kung gagamitin natin itong aking bill na sinasabi sa inyo, 5% lang. Alin po ang mas malaki
na pinanggagalingan ng pinagbabayaran ng isang consumer, yun pong transmission. Transmission is 61%. Yung distribution, 29%. Yun po yung Meralco. Mr. Chair, ang pinakamalaking pinagkukunan po ng bayarin ng isang consumer, ito po. Binayaran natin ng transmission, 61%. Bakit po yung tax sa gobyerno, ang magbabayad pa po ay yung consumer? Binayaran ko po yung transmission cost sa inyo. Kayo po ang collecting agent. Binalik nyo sa Transco. Binalik po nyo sa NGCP. Yung 61% binigay po nyo sa power plant. Bakit po yung tax? Bakit po yung tao magbabayad? Ba't hindi po yung power generator? Ba't hindi po yung transmission? Meron po kayong distribution charge. Binayaran po namin ang distribution charge. Kaya nga sa total, lagay mo 10,000 pesos. Yung 29% po nun, distribution cost. Pero merong tax po yun, corresponding to that distribution charge, ang magbabayad po. Ang magbabayad po, yung consumer. Napakarami pong dapat natingnan dito. Yung nawawala po tayo sa diskusyon sapagkat nalilimita lamang tayo sa system loss. Maliit po yung system loss. Madam ERC, ito po yung dapat nating tingnan mabuti. Yung tax po na napupunta sa gobyerno, kaya po ba ninyong ipaliwanag bakit po yung generation tax, bakit po yung consumer ang magbabayad, bakit hindi po yung generation company? Yung transmission tax, bakit po yung consumer ang magbabayad, bakit hindi po yung NGCP? Yun pong distribution tax na nandun po sa billing, bakit hindi po ang Meralco ang magbayad, bakit po yung consumer? Meron po ba kayong ready na sagot? Wala. Hindi po ninyo masasagot yun. Kaya wag po tayong masyadong magpalito-lito doon sa system loss. Maliit lang po yun eh. Wala na po debate doon. Tanggalin na lang po namin ni Kong Boying Remulla. Kong Boying, tanggalin na lang natin doon sa EPIRA yung system loss. Tapos na. Dapat sana. Diba? Inefficiency kasi yun eh. Binabayaran tama, natin ganun. inefficiency eh. Pagkatapos yung sinasabi nating tax, hindi po nila maipaliwanag. Totoo po yun eh, mali po yun eh. Hindi dapat pong binabayaran ng consumer yung tax po ng distribution, yung tax po ng transmission, lalong-lalo na po yung tax ng generation. Bakit po? Bakit po binalikat ng taong bayan yun? Hindi ko po sinasabi na dapat mawalan ng tax ang gobyerno. Kailangan po talaga ng ating gobyerno ang tax. Yung buhay po ng ating pamahalaan nakasalalay po sa buwis. Pero tingnan po natin ang panggagalingan kung sino magbabayad. Bakit po ipinabalikat ninyo lahat sa taong bayan? Ba't hindi po nagbabayad ng distribution tax ang Meralco? Ba't hindi nagbabayad ng generation tax yung mga power generations na yan? Bakit po yung distribution ay yung transmission? Ba't hindi po silang magbayad ng tax? Napakalaki po ng distribution ito. 61% transmission generation, 29% distribution, 13% transmission. Yun lamang po ang mawala. Masaya na po ang taong bayan. This is an update again, weekly, of what we are trying to do. We also continue to respond to the rising challenges in our pandemic, recalibrating our strategies if we must based on science and data. You know, ganito yan mga kababayan ko. There's no magic wand, or if you want a stronger statement, the magic bullet, the silver bullet that will solve our problems. May sinubukan tayo since we are not perfect. So, nandito kami ngayon para mag-usap uli kung ano ang yung hindi maganda. Once that, the ones that we see fit changing, and unahin kung sinong dapat iwan. And
gusto kong ipaalam sa lahat that as upon my oath of office, huwag kayong mag-alala. Lahat ng pera dyan na gastos dito sa away ng COVID ay maa-account. I will hold myself responsible for this sole and solemn duty of answering for and in behalf of the Executive Department of all the funds that were spent in the fight against COVID. Huwag kayong mag-alala kasi yung may kulang o nagkulang, kukunin natin balik sa kanila o hindi. I assure you, I will be the one to endorse the case to the prosecuting office. Ako ang magpirma mismo. If we have through with the investigation, allow the Secretary of Justice to complete his investigation and his signature on the endorsement will be accompanied by my signature, and that will ensure na ang mga pera makita ninyo paano ginastos. I am asking the National Task Force on COVID-19 to properly report on how all the funds were spent and their intended purpose. Mga kababayan ko, do not mix up everything. Itong iskandalo, lalo na itong pera para sa kabutihan ng katawan ng tao, dalawa ang lumalabas sa limelight ngayon. Yung PhilHealth ang dapat imbestigahan, ang dapat i-prosecute lahat at dapat ikulong. Kung yan na lang ang trabaho ko sa maiwan ko sa 2 taon, yan na rin ang gagawin ko. One of the things that, few things that I can do in the remaining 2 years of my term, ubusin ko ito yung panahon ko to work on the cases for people who are involved in the PhilHealth. Itong pinag-usapan dito ho, hindi ito PhilHealth. Pera ito sa COVID yung binigay. At hindi ito pwede masabi na blank check because that is not allowed. And I'm sure, yung mga tao na iniwanan ko sa pera, lalo na kay Secretary Lorenzana, then si Rowley, and a lot of the guys there, they are military men na nakilala ko noon pa, matagal ng panahon, 10 years ago, o Lorenzana, about 20 years ago. Alam ko, Rowley, they are a bunch of an honest person. Huwag kayong mag-alala. Ikukwenta namin yung pera lahat. Iba yung PhilHealth. Iba yung sinabi, huwag kayong sabihin na prepare na parang cheque. That's a reckless statement. Kasi gumagastos pa tayo, hindi pa tayo tapos. Allow us time to do our thing, spend the money, and there will always be a time for reckoning. And that will be the time when we account for the money that we have used in the fight against COVID. Huwag ho kayong ano dyan sa PhilHealth, pati yung itong sa Bayanihan 1 and 2. And even then, itong sa pera sa Bayanihan,
I will still impose stricter measures. I will ask the finance guys nadagdagan. Kasali na dyan sila yung task force mismo. At yung pinag-iniwanan ko ng pera, General Lorenzana, General Garbes, General Bautista, at ang buong IATF. Kasali na ako doon. Kaya nandyan yung garantiya. That is my guarantee to you. And including, I forgot to mention, is always seldom mentioned si Bebot Belio ng Labor. Kasi bot yung inabit mo, binabasa ko pa sandali lang. Kasi may nag-object, tapos sabi ko, just give me time to review the objection, and I can simply say that huwag mo na masyadong magmadali. Busy talaga ako. Pero itong bot ito nagnakaw ng pera ng bayan, lalo na yung sa COVID, they will go to prison. I am sure. Pag wala akong nakita na magpakulong, magdampot ako ng 3 sa kanila, kulungin ko. Pilitin kong kulungin para may makulong lang talaga sa putang inang ginawa nila dito sa pera na tao. Sa ngayon, sa lahat, not only the COVID mechanism, yung PhilHealth, lahat, DPWH, Agriculture, DND, ipapublish yung mga, so they must prepare well in advance, because I would require them to publish in the newspaper, sa 3 newspaper of general circulation. Mamili na kayo kung anong newspaper gusto ninyo. Ipapublish ko ito, ang mga bibilihin. At pagkatapos, ipapublish ko, pagkatapos sa notice, sino yung bidders. Ipangalan nila. I want them na kung saan sila nakatira. In the same manner dyan sa customs ngayon, yung mga consignment na sa mga pangalan lang, hindi na pwede yan ngayon. Somebody must stand for them. Or, if need be, their lawyer. Their lawyer together with their clients. Kasi yung lahat ng mga binibigay ninyo na mga address, pagpuntahan ng mga tao ng customs, wala. O alam nila o hindi nila alam. Let us have Jagger. Sabi nila si Jagger daw ay corrupt. Well, that is just a statement. We will know, I said, when the time of reckoning comes. And that is that we will make everybody account for the money of government. Itong sa cabinet, another publication sa disbursement nila, kung ilan ang ginastos nila ngayong buwan na ito. O gusto mo, every 15 days para mas maganda. Every 15 days, you would know how much a department has disbursed money of the people. I am particularly PAPRO
DPWH, DND, sa awa ng Diyos, okay naman. DSWD, under Gerald Bautista, okay rin. DPWH, Dole, medyo kaya nga may mga objections I'm reviewing the objections, but I will allow the rule to apply for them, yung mag-report sila ng respective agency disbursement. Ilagay nila magkano ang ginastos and for what. At the end of the month, maybe, or after, hindi, buwanan, mas maganda. Makita na nila kung yung pinuntahan ng pera, pumunta ba talaga at nagastos? At sino? That is in view of yung sama ng loob ng tao itong sa PhilHealth na ito. Lalo na itong PhilHealth, baski paperclip, i-publish ninyo at sino yung bidder na mag-supply ng paperclip, baski isa. Isabi mo dyan sa newspaper para mabasa. So I hope that I have made myself clear on this. More measures will come. Pero, alam mo, marami ngayon, may naglalabas sa revolutionary government, tapos ako ang sinasabi na wala akong pakialam niyan, wala akong kilala ng mga tao na yan, at hindi ko yan trabaho. At ito naman kay Lenny that in her ending statement said that kung hindi ko daw gawin ng gobyerno, gagawin ng tao. Well, sa panahon itong pandemic, medyo desperado ang mga tao. Tapos nagdagan ninyo ng mga ganon na wala naman kayong base. Sana may ipakita kayo. Please do not add fuel to the fire. You will just destroy government. Huwag ninyong sirain ang gobyerno kasi masisira ang tao. Pag nasisira ang gobyerno, lulutang tayo lahat. Baski na sabihin ba ninyo mamatay ako bukas, it cannot solve the problem of the country. May mga siguro, I think that, ano pa ba, nagbiruan kami. I had another meeting somewhere. Kanina sabi ko na ang may bigat na problema ngayon sa gobyerno. Kasi wala pera. Wala lahat. Bangkarota. Walang ekonomiya tumakbo ng ilang buwan. Wala namang nagtatrabaho ng babayad ng buhay sa kanya. So, I said that he's in a bind. He has the gravest problem dito sa mesa na ito. Pero he retorted that hindi, ikaw ang may problema. Sunod lang ako. Sa totoo talaga yan. Alam mo, we have to, sabi nga we have to spend, salo na sa COVID, we have to spend, but we must have to spend wisely and correctly. Kaya naiwan, kasi kung wala ng pera talaga, bangkaruta na, wala naman tayong kumita,
kung may magpahiram. Kung walang magpahiram, maraming mamamatay. Hindi tayo makabili ng medisina. Kaya kung may pera, bayanihan, whether it's already part of one or two, I will make sure, as long as I have these guys here with me in the team, yung task force, yung pera ninyo, I have no doubt that they will not allow corruption. They have no, matagal na kami sa gobyerno, magpa-retire na lang. Bakit pa namin pagsayangan? Kung konting panahon na lang na iwan, so walang ganang kumain. May pera ka naman, hindi ka na makakain. Kaya sabi ng doktor, huwag kang kumain ng taba kasi mamatay ka. Ikaw, Duterte, huwag ka nang uminom kasi yung barit mo nearing stage 1 ka sa cancer. So, hindi na bebot yung paa. Ewan ko kung puputulin yan o hindi. Pero o puro na may sakit. So, what do we get to be? Ang inang yan. Wala na. Ang amin, ang iwan na lang ang trabaho kasi pag harap namin sa Diyos, ang tanungin ko na, ikaw, Rodrigo, ano ginawa mo? Sabi ko, ginawa ko man lahat. Ito man si Dominguez ang walang pera. Sa pera, naubos na niya, inutang na niya lahat. Wala namang pautang. Si Lorenzana, wala yan. Gumbala, pati armas, may ibigay yan. Pero medisina, kailangan pera, cold cash talaga. No, really, walang biro na to. If there's money, I can assure. Congress is free. Congress is free to participate or create oversight of committees of all sorts. Anong committee maisip ninyo sa COVID-1 or 2? Wala namang pati COVID-2 kung mayroon pa. Ilagay ninyo oversight, undersight, side-sight. Igawain ninyo. At kung gusto ninyo to report yung mga tao weekly dyan para may trabaho tayong lahat. They can report to Congress weekly or at your choosing. Walang problema yan. I'm ready to order that. It is not a matter of separation of powers. Yan yung parang expanded oversight lang. Gusto lang, it is never illegal to know where your money is going. Kaya I urge Congress, ilagay na ninyo ang lahat ng safety measures para walang palpak. Kung gusto ninyo, yun, yung sabi ko, itong sa newspaper, pati yung sa disbursement. Pag hindi pa kayo kontento, tawagin ninyo at ipa-explain ninyo kung ano yung disbursement na yan. Kung saan pupunta at anong benefit na makuha ng tao. I am urging Congress, as a matter of fact, I am demanding Congress to join us in putting up measures to ensure that the money is spent for its purpose. I am willing to give way. At saka, kung gusto ninyo ng accounting for every transaction, pwede rin. It might really cost a lot of time for the bureaucracy
But if you want every transaction to be audited right away for you to peruse and understand, we can do that. I repeat, we must participate everything that will prevent corruption. Mga kababayan ko, we close this Talk to the People program of the government by allowing me to say this, that government will account for every money. Sabi ko, dalawa ito, baka malito kayo na scandal. You might think of something else na one for the other. Dalawa ito, itong PhilHealth. Ito yung iniimbestiga ngayon ni Secretary Guevara. Yung ibang investigasyon sa Congress, o bahala sila. Basta ito, ang maglaro dito, in the end, it will be filed before the Ombudsman. Tapos, yan ang may skandalo, may nakawa ng pera. Itong COVID bayanihan 1 and 2, malinis ito. Ang humahawak sa itaas nito, si isang ahensya, integrated agencies. Pero ang sa pera, ang how do I say this? The people that I have tasked, yung binigyan ko ng responsibility, pagtingin ito na para mahusay ang takbo at walang nakukurakot na pera. Ang sa taas nito ay si General Lorenzana. Siya yung pinakamataas dito sa informal namin. Then it's Secretary Anyo, General Anyo. Then it's General Galvez, Secretary Galvez. Puro yan sila military. And why? Well, yan ang paniwala ko. People might disagree with me, fine. But I have been with government almost 40 years. I will end, kung buhayin ako ng Panginoon Diyos, 40 years. Bago ako, 40 years ako sa politika. Alam ko ang laro ng gobyerno, pati anang buhay. So, ginagawa namin lahat, hintayin na lang natin yung bakuna. Merong medisina galing Japan, pati itong Remdesivir, pati Avigan. Ito yung panglaban sa kung ano pa, ito yung sa lagnat. Hindi ito yung gamot. Ang gamot yung vaccine. Ang vaccine ay gawa sa katawan ng tao. Malapit na yan, Russia, China, I don't know if anybody, alam ko lang yung dalawa, nag-announce na meron sila and ready and willing to help. Both countries have lumabas ng statement that tulungan nila ako. Kung may bayad o hindi masyado klaro noon. But kung may bayad, dahil marami masyado, di utangin natin. Credit na lang. Or hanap tayo ng loan. But if it's not, I am sure that they are willing to give us that privilege of borrowing from them. Ang mauna, malapit na yan, ang China any day would announce it. Ang mauna sa bakuna, ulitin ko, ay yung mga tao na nasa listahan ng gobyerno na tumatanggap ng pantawid. Ito yung mga
mahirap. Ang sunod yon, yung mga tao na hindi nakalista at mahirap. Hindi kayo. Kaya lang noon, palipat-lipat kayo ng lugar, wala kayong ikangang tawag fixed address. Kaya hindi ka nakalista sa barangay. Sila ang susunod. Pero mauna sa lahat, ang mga military pati pulis. Kasi kung walang pulis pati military, babagsak tayo. Sino magwardya sa atin? At yung mga taga-gobyerno, kung gusto ninyo, ako ang mauna para magkaroon kayo ng kumpiyansa, or I can be the last Filipino to get, unahin kayong lahat. Pahuli kami. Basta sigurado ang pinag-usapan dito na hindi mahuli ang mga mahirap ngayon dito sa gobyerno na to. Maraming salamat. Huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe sa aming Rihanna Vlogs News YouTube channel. Muli, ako si Angelica de los Santos. Magandang araw.